Huwag kang mag-alala. Pipirmahan niya yan. Wala na siyang ibang pupuntahan kundi dito. Ang mga salitang yon ay bumulwak mula sa likod ng sementadong pader. Matalas at walang pakundangan, tumusok sa puso ni Marivel na tila isang punyal. Siya, na nakatayo sa labas ng mansyon ng mga Montoya, malapit sa gilid ng isang malaking bakod na may makapal na halaman, ay biglang nanlamig. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang nakabalot na tuwalya na may disenyo ng barko, isang regalo na ibig niyang ibigay kay Elian. Isang simbolo ng pag-asang laging naroon, kahit pagaano kahirap ang buhay. Buong gabi niya itong tinahi. Bawat tahi ay may kasamang panalangin at pangungulila. Ang regalo ay tila naging bato, mabigat, at pilit bumababa sa kanyang mga daliri. Hindi niya maramdaman ang bigat nito o ang matalim na gilid ng mga tinahi. Ang buong paligid ay nagdilim. Ang dating masiglang ingay ng dagat at huni ng mga ibon ay naging malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang kaganapan sa loob ng mansyon, ang mga ilaw na kumikinang at musika na nagpapahiwatig ng pagdiriwang ay naging isang malaking anino ng kawalang pag-asa. Si Serafina at ang kanyang inang si Helena, ang kanilang mga boses na ngayon ay bahagyang naririnig, ay tila sumasayaw sa kanyang harapan. Ang kanilang mga ngiti ay tila nanunuya. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagbubunot ng tinik ng isda at paghihiwa ng gulay, ay nginig na nginig. Ang bawat hibla ng tela sa kanyang hawak ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo, ng kanyang pag-asa, na ngayon ay nawasak. Ito na lang ba? Matapos ang lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis, ang paghahanap ng kapirasong dangal sa harap ng kanyang sariling dugo. Isa lamang siyang piraso ng papel na pipirmahan, isang balakid na madaling alisin. Nagsimulang bumigat ang hangin sa kanyang paligid. Ang simoy ng dagat na kanina ay nagbibigay ginhawa, ay ngayoy tila nagpapahiwatig ng isang papalapit na bagyo. Nagulat si Marivel nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa likod niya. Isang mamahaling sasakyan. Ang pintura nito ay kumikinang sa sinag ng araw. Bumukas ang pinto at lumabas si Helena Montoya, ang ina ni Serafina. Ang matandang babae na may suot na mamahaling damit at alahas ay tumingin sa kanya na tila isang dumi sa kanyang sapatos. "Ano ang ginagawa mo dito, Ale?" Ang boses ni Helena ay matalim at puno ng pagmamataas. "Hindi ito lugar para sa mga katulad mo. Akala ko ba'y naintindihan mo na ang posisyon mo? Sumulpot ka sa kasal ng anak ko. Ginulo mo ang lahat. Hindi pa ba sapat iyon?" Hindi pa man nakakasagot si Marivel. May inihagis si Helena sa kanyang paanan. Isang maliit na sisidlan na may lamang maliliit na barya. "Heto, bayad sa abala. Umalis ka na at huwag ka nang magpakita pa. Hindi ka na kailangan dito. Hindi ka na kailangan ni Elian. Nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya." Hindi ang pagiging itinataboy ang nagpasakit kay Marivel. Hindi rin ang mga salitang mapait. Ang kumirot sa kanyang dibdib ay ang pagbanggit sa pangalan ni Elian at ang katagang nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang gunita ang mga pahiwatig ni Elian ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang pagmamadali sa pag-aasikaso ng kasal, ang mga usap-usapan tungkol sa isang malaking kasunduan sa negosyo na nakasalalay sa pag-iisang dibdib niya kay Serafina. Kung totoo nga ang lahat ng iyon, kung ang pagkilala sa kanya ni Elian sa kasal ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang panibagong pilit na sitwasyon para lamang makamit ang isang bagay mula sa mga Montoya. Ang isang bagay na marahil ay lalo lang magpapasakit sa kanya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lamang ang kanyang inaapi, kundi pati na rin ang kanyang anak na lalaki, na tila ginagamit lamang siya upang makamit ang sarili nitong hangarin. Isang ulap ng lungkot ang bumalot sa kanyang isipan. Ang bawat hininga ay tila may kasamang kirot.
mga barya na nakakalat sa lupa ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, sumasalamin sa kanyang pagkabigo. Kaya pala, kaya pala niya ako kinilala sa kasal. Para lang sa negosyo? Para lang sa kapakanan ng pamilya ng asawa niya? Kung ganun, wala nga akong puwang sa buhay niya, hindi bilang ina at hindi rin bilang tao. Ang hapdi sa dibdib ni Marivel ay mas matindi pa kaysa sa pilit na paghawak sa kanyang mga kamay. Ang alikabok mula sa gulong ng kotse ni Helena Montoya na umalis ay tila pumuno sa kanyang baga. Halos hindi niya na makahinga. Ang mga barya na nakakalat sa lupa, kumikinang sa sinag ng haring araw, ay sumisimbolo sa kanyang pagkabigo. Isang mura, walang kwentang bayad sa kanyang pagiging isang ina. Hindi ka na kailangan dito. Hindi ka na kailangan ni Elian. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasama ang nakakapasong tanong. Para saan ang lahat ng ito? Para saan ang pagkilala ni Elian sa kanya sa kasal? Tila lumabo ang lahat ng alaala ng kanyang anak sa kanyang isipan. Ang dating malambing na ngiti at yakap ay nagmistulang anino lamang. Ngayon, ang kanyang isipan ay nababalutan ng isang balabal ng pagdududa. Hindi kaya, tulad ng inaakala ni Helena, isa lamang siyang kasangkapan upang makamit ni Elian ang isang bagay? Ang posibilidad na ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang pagtataboy na dinanas niya. Mas masakit pa kaysa sa pagiging itinataboy ng mismong pamilya ni Elian nung bata pa siya. Nagpasya si Marivel. Hindi niya kayang maging isang dahilan ng pagkabigo o paggamit. Hindi niya kayang panatilihin ang kanyang sarili sa buhay ni Elian kung ang pagmamahal na akala niya ay totoo ay isang pagkukunwari lamang. Lumakad siya palayo sa mansyon ng mga Montoya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila ba'y dinadala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit walang luha ang pumatak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Kinabukasan ng umaga, isang liham ang natagpuan ni Elian sa ibabaw ng kanyang mesa sa loob ng maliit na bahay na inuupahan niya. Ang papel ay luma at may bahid ng luha. Ang sulat ni kamay ay tila nanginginig. Mahal kong Elian, nawasak si Elian nang mabasa ang liham. Hindi niya maintindihan. Anong dahilan? Anong gulo? Ang puso niya ay tila pinipiga. Ang bawat pintig ay may kasamang matinding pait. Nagmadali siyang lumabas ng bahay. Hinahanap si Marivel sa bawat sulok ng lugar. Tinanong niya ang mga kapitbahay, ngunit walang nakakita sa kanyang ina. Tila bigla na lang naglaho si Marivel, dala ang lahat ng pag-asa at kaligayahan ni Elian. Sa kabilang banda, si Serafina ay nasa kanyang mansyon, pinipilit na lunukin ang kapaitan ng kanyang pagkabigo. Ang kanyang kasal, ang kasal ng siglo, ay naging isang malaking kahihiyan. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Ang kanyang pangalan ay naging isang katuwaan sa mga tabloid. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, lalo lamang lumaki ang galit sa kanyang puso. Kasinungalingan! Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Sigaw niya sa kanyang ina. Hindi niya ako kayang saktan ng ganito. Si Helena Montoya, ang kanyang ina, ay hindi man lang kumurap. Serafina, magpakatatag ka. Ang mundong ito ay malupit. Hindi tayo pwedeng magpakita ng kahinaan. Ang lahat ng ito ay kagagawan ng Marivel na yan. Kailangan nating ayusin ito. Kailangan nating baliktarin ang sitwasyon. Pero walang pero. Tayo ang Montoya. Hindi tayo pwedeng talunin ng isang hamak na tindera ng lugaw. May plano ako. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Helena. Isang nangiting puno ng lihim at kasamaan. Bibigyan natin siya ng isang nakaraan na hindi niya malilimutan. Isang nakaraan na magpapatahimik sa kanya ng tuluyan. Sa sandaling iyon, isang malalim na ugnayan ang nabuo sa pagitan ng mag-ina. Hindi ng pagmamahal, kundi ng puot at paghihiganti. Si Serafina, nabulag sa galit.
ay naging sunod-sunuran sa kanyang ina. Hindi niya alam na ang planong iyon ay magdadala sa kanya sa isang mas malalim na hukay ng kapahamakan. Sa mga sumunod na araw, tila gumuho ang mundo ni Elian. Ang kanyang ina, na matagal niyang hinanap, ay muling nawala. Ang liham ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang bawat salita ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ano ba talaga ang narinig niya? Ano ang ibig sabihin ng dahilan? Sino ang nagsabi ng mga salitang yon? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag kay Elian. Nag-iiwan sa kanya ng isang malalim na pagdududa na tila isang anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ang mga sumunod na araw ay naging madilim at mabigat para kay Elian. Ang maliit na bahay na inuupahan niya, na dating napupuno ng pag-asa nang dumating si Marivel, ay ngayoy tila isang libingan. Ang amoy ng nilutong lugaw na dating nagpapainit sa kanyang puso ay wala na. Napalitan ng mapait na amoy ng kawalan. Paulit-ulit niyang binabasa ang liham ng kanyang ina. Ang bawat salita ay tila isang baga na nagpapasiklab ng apoy ng pagdududa sa kanyang dibdib. Narinig ko ang dahilan. Ano ang dahilan na yon? Sino ang nagsabi ng mga salitang nagtulak sa kanyang ina na muling lumayo? Sa kabilang banda, si Helena Montoya, na may taglay na ngiti ng isang lobo, ay hindi nag-aksaya ng panahon. Ang kanyang opisina ay napuno ng ingay ng telepono at ng matatalim na utos. Ang kanyang plano ay malinaw. Sirain ng tuluyan ang reputasyon ni Marivel at ibalik ang dignidad ng kanilang pamilya. Huwag ninyong titigilan hanggat hindi siya nagiging dumi sa paningin ng publiko. Ang huling utos niya sa kanyang mga tauhan. Kinabukasan, nagsimulang kumalat sa social media ang mga artikulo at posts na puno ng paninirang puri laban kay Marivel. Ang mga litrato niya, nakuha noong siya ay mas bata pa at nagtatrabaho sa isang karinderya sa palengke, ay inilabas na tila siya ay isang babaeng may masamang nakaraan. Ang mga balita ay mabilis na kumalat, nagbigay ng isang napakalaking ingay sa mundo ng internet. Marivel Roses, ang tindera ng lugaw na may madilim na nakaraan. Ang ina ni Elian Roses, dating bar girl. Iniwan ang anak para sa pera. Ngayoy nagpapanggap na inang martir. Ang mga headlines ay matatalim, ang mga komento ay puno ng puot at paghuhusga. Ang dating simpatiya ng publiko kay Marivel ay biglang naglaho, napalitan ng galit at pagkasuya. Ang bawat post, bawat komento ay tila isang bato na ibinabato sa kanya. Samantala, sa isang lumang apartment building sa gitna ng Quezon City, naglalakad si Marivel sa gitna ng isang makipot na daanan. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang matinding kirot. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung ano ang kanyang gagawin. Ang kanyang maliit na tindahan ng lugaw na dati niyang pinagkukunan ng kabuhayan ay isinara na. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan sa kanyang likuran. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghuhusga. Di ba siya yung nasa balita? Ang nanay ni Elian? Kaya pala hindi niya sinasabi kung saan siya galing. May tinatago pala. Kawawang Elian, nakuha pa ang nanay na may ganyang reputasyon. Ang mga bulong ay tila mga dagok sa kanyang puso. Nabalik lamang ang diwa ni Marivel nang marinig niya ang isang malakas na tawag mula sa likod. Marivel! Hoy, Marivel! Lumingon siya at nakita si Aling Nena, ang kanyang kapitbahay na dati ay taga Quezon City na may hawak na isang basahan. Si Aling Nena, na may malaking ngiti sa labi, ay lumapit sa kanya na tila isang kaibigan. Marivel, akala ko'y nawawala ka na. Ano ang balita? Totoo ba ang lahat ng nasa balita? Naku, ang dami kong naririnig.
Hindi man lang hinintay ni Maribel na sumagot. Patuloy na nagtanong si Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad at kasamaan. Pero Maribel, ikaw naman, bakit ka pa kasi sumulpot sa kasal ng anak mo? Alam mo namang mayaman yung babae. Ngayon, anong nangyari? Tingnan mo, lalo lang gumulo ang buhay mo. Saka yung anak mo, akala ko'y gusto lang makahanap ng koneksyon para sa negosyo. Hindi naman siguro totoo na mahal ka niya, 'di ba? Naku, kung ako sa'yo, lumayo ka na lang. Mas mabuti pa yon. Ang mga salita ni Aling Nena ay tila mga karayom na tumusok sa puso ni Maribel. Hindi lamang ang paninirang puri ng media ang nagpasakit sa kanya, kundi pati na rin ang pagdududa mula sa mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Ang mga boses na nagbubulungan sa kanyang likuran ay tila nagpapahiwatig na siya ay nag-iisa sa kanyang pagdurusa. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa pagpapagod sa trabaho, ay ngayoy tila nanghihina. Ang kanyang ulo ay masakit. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Napaupo si Maribel sa isang sulok. Ang kanyang mga tuhod ay tila hindi na kaya ang bigat ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na gutom, ngunit walang gana siyang kumain. Ang lahat ng nasa paligid niya ay tila nagdilim. Ganito na lang ba ang kapalaran ko? Walang katapusan ang pagdurusa? Mayroon pa bang puwang para sa isang tulad ko sa mundong ito? Ang bawat salita ni Aling Nena ay tila nagdaragdag ng lason sa sugat sa puso ni Maribel. Ang kanyang mundo, na dati puno ng pag-asa para sa kanyang anak, ay ngayoy nagmistulang isang madilim na hukay ng kawalang pag-asa. Ang kanyang mga kamay, na dati masigla sa paghahanda ng lugaw, ay ngayoy nakakuyom. Ang mga kuko ay halos bumaon sa kanyang palad. Walang kwenta, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala akong kwenta, isang pabigat. Ngunit sa gitna ng matinding pagdududa at pagkasira ng loob, may isang maliit na kislap ng apoy ang unti-unting sumiklab sa kanyang puso. Ang kislap ng alaala ni Elian, ang kanyang mukha noong bata pa siya, ang kanyang pagyakap na puno ng pagmamahal. Hindi niya kayang hayaang lamunin siya ng kadiliman. Hindi niya kayang hayaang sirain ang kanyang pagkatao ng mga kasinungalingan. Para kay Elian at para sa kanyang sarili, kailangan niyang lumaban. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang maramdaman niya ang isang bahagyang haplos sa kanyang balikat. Tumingala siya at nakita si Alma, ang kanyang dating kasamahan sa palengke, na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang mukha ni Alma ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na simpatiya. Maribel, bulong ni Alma, huwag kang susuko. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero huwag kang maniniwala sa mga sinasabi nila. Kilala kita, hindi ka ganyan. Ang mga salita ni Alma ay tila isang balabal na nagpapainit sa kanyang nanlalamig na puso. Ang mainit na lugaw sa kanyang kamay ay tila nagbigay ng lakas sa kanyang katawan. Tumingin si Maribel kay Alma. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit ngayon ay may kislap ng pasasalamat. Alma, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Salamat. Walang anuman, sagot ni Alma. Bakit hindi ka muna magpahinga sa bahay ko? Hindi maganda ang pakiramdam mo dito. Sumama si Maribel kay Alma. Ang maliit na bahay ni Alma, na dating napupuno ng ingay ng mga kapitbahay, ay ngayoy tila isang kanlungan. Matapos kumain, natulog si Maribel. Ang kanyang pagtulog ay puno ng mga panaginip ng kanyang nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Maribel na may panibagong lakas. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ni Alma ay tila nagbibigay ng pag-asa. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga marka ng pagod at hirap ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasamang panibagong determinasyon.
Hindi ko sila hahayaan na sirain ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Kailangan kong lumaban. Sa isipan ni Maribel, nagsimulang umikot ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang kanyang pagiging masipag sa palengke, ang kanyang talento sa pagluluto ng lugaw, ang kanyang pagnanais na makapagbigay ng magandang buhay para kay Elian. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Alma, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gagawa ako ng negosyo. Gagawa ako ng sarili kong tindahan ng lugaw. Ngumiti si Alma. Tutulungan kita. Marami tayong alam na nagtitinda ng lugaw. Bakit hindi natin subukan na magbenta sa iba't ibang lugar? Sa labas ng simbahan, sa mga construction site, sa mga bus terminal. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magtrabaho si Maribel at Alma gamit ang maliit na puhunan na naipon ni Alma at ang natitira pang pera ni Maribel. Bumili sila ng mga sangkap at nagsimulang magluto ng lugaw. Ang amoy ng mainit na lugaw ay mabilis na kumalat sa kalye, umaakit sa mga tao. Sa bawat mangkok ng lugaw na ibinebenta niya, nararamdaman ni Maribel ang isang munting pag-asa. Samantala, sa kanyang mansyon, si Serafina ay patuloy na nagpaplano kasama ang kanyang ina, si Helena. Kailangan nating siguruhin na wala nang makakatulong sa Maribel na yan, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng kasamaan. Kailangan nating putulin ang lahat ng koneksyon niya. Siguraduhin ninyo na wala nang magtatrabaho sa kanya, wala nang bibili ng kanyang lugaw, at higit sa lahat, walang media ang magtatanggol sa kanya. Pero ma, tanong ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Paano kung totoo ang mga sinasabi ni Elian? Paano kung inosente talaga siya? Ngumiti si Helena, isang nangiting puno ng pagmamataas. Serafina, sa mundong ito, hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga ay kung sino ang mas malakas at tayo ang mas malakas. Ngunit sa kabila ng lahat ng balakid, patuloy na lumalaban si Maribel. Ang kanyang maliit na tindahan ng lugaw ay unti-unting lumalaki. Ang kanyang pangalan ay unti-unting kumakalat. At sa bawat araw, nararamdaman niya ang isang munting pag-asa. Isang pag-asa na balang araw, makakamit niya ang katarungan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Ang pag-alis ni Maribel, na akala niya ay magdadala ng kapayapaan, ay sa halip nagbukas ng isang panibagong laban. Laban na hindi lang para sa kanyang pangalan, kundi para sa kanyang pagkatao. At sa munting pag-asa na balang araw, muling magkakapiling sila ng kanyang anak. Ang araw-araw na pagbangon ni Maribel ay tila isang bagong simula. Puno ng pawis at pagod, ngunit may kasamang panibagong lakas. Ang kanyang maliit na tindahan ng lugaw ay unti-unting nakilala, hindi lamang dahil sa sarap ng kanyang luto, kundi dahil din sa kwento ng kanyang paglaban. Sa tulong ni Alma, nakahanap sila ng pwesto malapit sa isang malaking construction site at sa harap ng isang simbahan kung saan maraming tao ang dumadaan. Ang amoy ng mainit na lugaw na may bawang at toge ay umaakit sa mga manggagawa at nagsisimba na tila nagbibigay ng ginhawa sa kanilang nagugutom na sikmura. Sa bawat mangkok na ibinibigay ni Maribel, nararamdaman niya ang isang bahagyang haplos ng dignidad. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, naroon pa rin ang kirot sa kanyang puso, ang pangungulila kay Elian at ang pagdududa kung ano na ang nangyayari sa kanyang anak. Samantala, sa isang malayong lugar, patuloy na naghahanap si Elian. Ang bawat araw ay tila isang mahabang paghihirap, puno ng pangungulila at pagsisisi. Ang mga balita tungkol sa kanyang ina na kumakalat sa internet ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi totoo yan, bulong niya sa kanyang sarili. Kilala ko ang aking ina, hindi siya ganyan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa isang sulok ng Quezon City, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Alma,
na nakatayo sa harap ng isang maliit na tindahan ng lugaw. Napatago si Elian sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Nakita niya si Alma na masiglang kausap ang isang babae na abala sa pagluluto ng lugaw. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Si Marivel, ang kanyang ina. Mas payat siya kaysa dati. Ang kanyang mukha ay may mga marka ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa. Pinagmamasdan ni Elian ang kanyang ina mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, pagmamahal, pangungulila, at isang matinding pagsisisi. Ngunit sa sandaling iyon, may isang kotseng huminto sa harap ng tindahan ni Marivel. Bumaba ang dalawang lalaki, ang kanilang mga mukha ay puno ng kasamaan. Ikaw ang may-ari ng tindahan na ito? Tanong ng isa sa mga lalaki, ang kanyang boses ay matalim. May utang ka sa amin. Hindi ka pa nagbabayad ng proteksyon. Nagsimulang manginig si Marivel. Wala akong utang sa inyo. Sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako kailanman nakikipag-ugnayan sa mga tulad ninyo. Kung ganon, aalis ka na lang dito. Sabi ng isa pang lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng banta. Ayaw ka namin dito. Kung hindi ka aalis, sisirain namin ang lahat ng ito. Mabilis na kumalat ang mga tao sa paligid. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magtawanan. Ang mga nagsisimba ay nagsimulang magbulungan. Ang sitwasyon ay naging tensyonado. Wala kayong karapatan, sigaw ni Alma. Hindi kayo pwedeng manakot ng mga tao dito. Sino ka para sabihan kami? Sabi ng isa sa mga lalaki at itinulak si Alma. Dito na hindi nakapagpigil si Elian. Sa isang iglap, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at lumapit sa mga lalaki. Umalis kayo dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Huwag na huwag ninyong gagambalain ang aking ina. Nagulat si Marivel at Alma. Ang mga lalaki ay nagulat din, ngunit mabilis silang nakabawi. Sino ka naman? Ha? Sabi ng isa sa mga lalaki. Hindi mo kami kilala. Hindi ka namin kilala. Ako si Elian Roses. Sagot ni Elian. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. At siya ang aking ina. Kung hindi kayo aalis dito ngayon, tatawag ako ng pulis. Nagsimulang manginig ang mga lalaki. Kilala nila si Elian Roses, isang negosyanteng may koneksyon. Walang nagawa ang mga lalaki kundi umalis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Niyakap ni Elian ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ma, bulong niya. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang mas malaking pagsubok ang dumating. Isang malaking truck ang huminto sa harap ng tindahan at bumaba ang mga tauhan ng barangay, kasama si Aling Nena. May reklamo kami, sabi ng opisyal ng barangay. Ang kanyang boses ay matalim. May nagreklamo na iligal ang tindahan na ito. Walang permit. Nagulat si Marivel. Hindi niya alam na kailangan ng permit para sa isang maliit na tindahan ng lugaw. Tumingin siya kay Aling Nena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ngumiti si Aling Nena. Isang ngiting puno ng kasamaan. Hindi ka makakatakas, Marivel, bulong ni Aling Nena. Kahit anong gawin mo, hihilahin kita pababa. Niyakap ni Elian ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi kami susuko, ma, bulong niya. Lalaban tayo. Ngunit paano sila lalaban? Paano nila patutunayan na inosente si Marivel sa harap ng lahat ng paninirang puri? At sino ang nagbigay ng reklamo? Ang mga salita ni Aling Nena ay tila nagpalakas ng bawat pintig ng puso ni Marivel. Hindi na ito simpleng paninirang puri. Ito ay isang direktang atake sa kanyang munting pag-asa, sa kanyang pagsisikap na makabangon. Niyakap niya si Elian. Ang init ng katawan ng kanyang anak ay nagbigay ng lakas. Ngunit ang takot ay nanatili. Paano sila lalaban sa batas?
Paano sila magpapatunay ng inosensya kung ang lahat ay tila laban sa kanila? Ma, huwag kang mag-alala, sabi ni Elian. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Aayusin natin ito. Hindi tayo susuko. Lumapit si Elian sa opisyal ng barangay. May permit kami para dito, sabi niya, kahit alam niyang wala pa. Kailangan lang namin ng konting panahon para ayusin ang lahat ng papeles. Ngumisi si Aling Nena. Huwag kang magsinungaling, Elian. Alam ko na walang permit ang tindahan na yan. Ang tagal na niyang nagtitinda dito, pero wala siyang pinakikitang permit. Iligal ang ginagawa niya. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang dating simpatiya ay unti-unting napapalitan ng pagdududa. Alam ni Elian na kailangan niya ng tulong. May kilala akong abogado, bulong niya kay Marivel. Si Mateo Cruz. Makakatulong siya sa atin. Samantala, sa mansyon ng mga Montoya, si Helena ay masayang nagse-celebrate. Tingnan mo, Serafina, sabi niya sa kanyang anak na nakatingin sa kanyang telepono. Sabi ko na sa'yo, hindi makakatakas ang Marivel na yan. Ngayon, wala na siyang kawala. Ma, pero legal ba ang ginagawa natin? Tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Hindi ba't delikado ito? Hindi delikado kung tama ang pagkakaplano, sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng kasamaan. At tama ang lahat ng ito. Ang Mateo Cruz na yan, huwag kang mag-alala. May hawak din ako sa kanya. Kilala ko ang kanyang mga baho. Kung susubukan niyang makialam, sisiguraduhin kong babalik sa kanya ang lahat ng yon. Hindi niya alam na ang Mateo Cruz na kanyang binanggit ay hindi basta-bastang abogado. Si Mateo ay isang matalik na kaibigan ni Elian, isang abogado ng karapatang pantao na may matalas na isip at matibay na prinsipyo. Kinabukasan, nagkita si Elian, Marivel at Mateo sa isang tahimik na coffee shop. Mateo, sabi ni Elian, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan namin ng tulong mo. Ang aking ina ay inirereklamo dahil sa kawalan ng permit. At bukod pa riyan, may mga lumalabas na paninirang puri sa kanyang pangalan. Makinig lang si Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalas. Naintindihan ko, sabi niya. Marivel, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Ang iyong nakaraan mong, ang iyong mga pinagdaanan. Nagsimulang ikwento ni Marivel ang kanyang kwento, ang kanyang pagkabata, ang kanyang pagiging tindera ng isda, ang kanyang pag-ibig sa ama ni Elian, ang kanyang pagiging itinaboy ng pamilya ng ama ni Elian, ang kanyang pag-alis, ang kanyang pagtatago. Ang bawat salita ay may kasamang matinding kirot at luha. Si Mateo, habang nakikinig, ay mayroong nakikita, isang koneksyon, isang pamilyar na pangalan. Marivel, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Sinabi mo na itinaboy ka ng pamilya ng ama ni Elian? Anong pangalan ng pamilya nila? Roses, sagot ni Marivel. Ang kanyang ama ay si Lorenzo Roses. Biglang lumiwanag ang mukha ni Mateo. Lorenzo Roses? Imposible. May hawak akong isang kaso noon na may kaugnayan sa isang Lorenzo Roses. Mayroong malaking kasunduan sa lupa at negosyo na kinasangkutan ng kanilang pamilya. Hindi kaya ano? Tanong ni Elian. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Hindi kaya ang dahilan ng pagtataboy sa inyo ni Marivel ay hindi dahil sa pagiging mahirap, kundi dahil sa isang mas malaking lihim. Nagulat si Marivel at Elian. Ang mga salita ni Mateo ay tila nagbukas ng isang malaking pinto sa kanilang isipan. Isang pinto na naglalaman ng mga lihim ng nakaraan. Kailangan nating imbestigahan ito, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Mayroon akong kutob na may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. At mayroon akong kutob na ang pamilya Montoya ay may kaugnayan dito.
Sa sandaling iyon, isang bagong pag-asa ang sumiklab sa puso ni Maribel. Hindi lamang ito laban para sa kanyang pangalan, kundi para sa katotohanan. Ngunit sa kabilang banda, isang malaking takot ang sumiklab sa kanyang isipan. Ano ang lihim na yon? At paano ito makakaapekto sa buhay ni Elian? Ang pagbuklat ng nakaraan ay maaaring magdala ng katarungan, ngunit maaari ring magdulot ng mas matinding sakit. Ang mga salita ni Mateo Cruz ay tila isang bukas na sugat sa puso ni Maribel. Ang nakaraan, na matagal na niyang ibinaon sa limot, ay unti-unting lumilitaw, puno ng mga tanong at pagdududa. Isang lihim na kasunduan, isang malaking dahilan sa likod ng kanyang pagiging itinaboy, ang posibilidad na ang kanyang pagdurusa ay hindi lamang dahil sa kanyang kahirapan, kundi dahil sa isang mas malaking laro ng kapangyarihan at kasakiman ay nagpakilabot sa kanya. Mateo, sigurado ka ba? Tanong ni Elian. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi kaya nagkakamali ka lang? Hindi, sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang kaso ng Roses na inimbestigahan ko noon ay may kaugnayan sa isang malaking ari-arian at isang kasunduan sa negosyo. Mayroong mga usap-usapan noon na mayroong isang babae na pinilit na umalis dahil sa kasunduan na yon. Hindi kaya ikaw yon, Maribel? Nagsimulang manginig si Maribel. Bumalik sa kanyang gunita ang mga alaala ng nakaraan. Ang matatalim na salita ng mga Roses, ang kanilang pagtutol sa kanyang pag-ibig, ang kanilang pagpupumilit na umalis siya para sa kapakanan ng pamilya. Hindi niya kailanman naisip na mayroong mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng iyon. Akala niya, ang kanyang kahirapan lamang ang kanilang ayaw. Hindi ko alam, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang alam ko lang, pinilit nila akong umalis. Sinabi nila na mas makabubuti para kay Elian kung mawawala ako sa buhay niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Mateo. Kailangan nating hanapin ang mga lumang dokumento, ang mga kasunduan sa lupa, ang mga papeles ng negosyo. Mayroong kutob ako na mayroong isang probisyon doon na nagpapaliwanag sa lahat. Samantala, sa mansyon ng mga Montoya, si Helena ay hindi mapakali. Nabalitaan niya ang pagbalik ni Mateo Cruz sa buhay ni Elian. Alam niya na si Mateo ay isang matalas na abogado at alam niya na mayroong mas malalim na koneksyon si Mateo sa mga Roses kaysa sa kanyang inaakala. Serafina, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang Mateo Cruz na yan, delikado siya. Hindi natin pwedeng hayaan na makahukay siya ng anumang impormasyon. Pero paano? Tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi tayo pwedeng makialam sa mga legal na bagay. Baka lalo lang tayong mapahamak. Hindi mo naiintindihan, sagot ni Helena. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa atin. Ang kasunduan sa lupa ng mga Roses ay may kinalaman sa ating mga ari-arian. Kung mabubuklat ang nakaraan, baka pati tayo ay madamay. Nagulat si Serafina. Hindi niya alam na mayroong malalim na koneksyon ang kanilang pamilya sa mga Roses. Ang kanyang isipan ay nagsimulang gumana. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nagkakadikit. Ang kanyang pagkamuhi kay Maribel, ang kanyang pagnanais na sirain ito, ay tila may mas malalim na ugat kaysa sa kanyang inaakala. Kailangan mong pigilan si Mateo Cruz, sabi ni Helena. Ano man ang mangyari, pigilan mo siya at siguraduhin mong hindi niya mahahanap ang anumang ebidensya. Sa kabilang banda, si Mateo kasama si Elian ay nagsimulang maghukay sa mga lumang archive, mga lumang papeles, mga kasunduan sa lupa, mga financial statements. Sa bawat dokumento na kanilang binubuklat, mayroong isang bahagi ng kwento ang unti-unting nabubuo. Ito, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay lumiwanag.
Ito ang kasunduan. Isang kasunduan sa lupa na may kaugnayan sa isang malaking proyekto ng konstruksyon. At narito ang isang probisyon na nagsasaad na ang anumang kasal sa labas ng pamilya ay magpapawalang bisa sa kasunduan. Nagulat si Elian. Ibig sabihin, sabi ni Mateo, kung ikinasal ang ama mo kay Maribel, mawawala sa kanila ang lupa. Ang lupa na yon ay napakahalaga. Ito ang dahilan kung bakit pinilit nilang umalis si Maribel. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pera. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa harapan ni Elian. Ang kanyang ina, na matagal nang nagdusa, ay naging biktima ng kasakiman at kapangyarihan. Ang kanyang puso ay puno ng galit at pagsisisi. Kailangan nating ibunyag ito, sabi ni Elian. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipaalam sa lahat ang katotohanan. Ngunit sa sandaling iyon, isang tawag ang natanggap ni Mateo. Mateo Cruz, sabi ng boses sa kabilang linya, nakuha namin ang lahat ng iyong mga dokumento. Kung susubukan mong ibunyag ang anuman, sisiguraduhin naming masisira ka at ang iyong mga mahal sa buhay. Nagsimulang manginig si Mateo. Hindi lamang siya ang nasa panganib, kundi pati na rin ang kanyang pamilya. Ang paghahanap ng katotohanan ay tila isang kapahamakan. Paano sila lalaban sa isang kalaban na may kakayahang manakot at sumira ng buhay? Ang katotohanan ay tila isang tabak na maaaring magdulot ng katarungan, ngunit maaari ring magdulot ng mas matinding kapahamakan. Ang tawag sa telepono ay tila yelo na dumaloy sa ugat ni Mateo. Hindi lamang ang kanyang karera ang nasa panganib, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong kanyang pinakamamahal. Ang mga dokumento na naglalaman ng katotohanan ay tila isang sumpa na nagbabanta na sirain ang lahat. Sino yon, Mateo? Tanong ni Elian. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Mga taong ayaw na malaman ng publiko ang katotohanan. Sagot ni Mateo, ang kanyang muka ay seryoso. At may kakayahan silang sirain ang buhay natin. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang kanyang anak, ang kanyang kaibigan, ay nasa panganib dahil sa kanya. Hindi niya kayang hayaang mangyari iyon. Mateo, Elian, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Huwag na nating ipagpatuloy ito. Hindi ko kayang makita kayong mapahamak dahil sa akin. Hindi, ma, sabi ni Elian. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo para sa katotohanan. Lalaban tayo para sa'yo. Ngunit ang panganib ay masyadong malaki. Sabi ni Maribel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko kayang isakripisyo ang inyong buhay para sa akin. Mas mabuti pang manahimik na lang tayo. Mas mabuti pang hayaan na lang natin na matabunan ng limot ang nakaraan. Tiningnan ni Elian ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Alam niya na ang kanyang ina ay matagal nang nagdusa at ayaw na niyang makita itong magdusa pa. Ngunit alam din niya na ang katotohanan ay kailangan mong malaman. Ma, sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay. Kung mananahimik tayo, ibig sabihin ay hahayaan natin silang manalo. Hahayaan natin silang sirain ka ng tuluyan. Hindi ko kayang gawin yon. Sa kabilang banda, si Serafina ay patuloy na binabagabag ng kanyang konsensya. Ang mga salita ng kanyang ina na nagsasaad na mayroong mas malalim na koneksyon ng kanilang pamilya sa mga Roses ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang pamilya ay may kakayahang gumawa ng kasamaan. Ma, kailangan nating pigilan ito, sabi niya kay Helena. Hindi ko kayang manahimik habang sinisira natin ang buhay ng isang inosenteng tao. Ngumisi si Helena. Inosente? Serafina, sa mundong ito, walang inosente. Ang lahat ay may baho. Ang lahat ay may tinatago. At kung susubukan mong makialam, sisiguraduhin kong babalik sa'yo ang lahat ng yon.
Nagsimulang manginig si Serafina. Alam niya na ang kanyang ina ay may kakayahang gawin ang lahat para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Ngunit alam din niya na hindi niya kayang manahimik. Hindi ko kayang gawin yan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Kailangan kong gawin ang tama. Nagulat si Helena. Hindi niya inaasahan na lalaban si Serafina. Kung ganon, sabi niya, ang kanyang mga mata ay matalas. Kung susubukan mong labanan ako, sisiguraduhin kong babalik sa iyo ang lahat ng yon. Mawawala sa iyo ang lahat. Sa kabila ng banta, isang maliit na pag-asa ang sumiklab sa puso ni Serafina. Alam niya na hindi madali ang kanyang laban, ngunit alam din niya na kailangan niyang gawin ito. Samantala, nagpasya sina Elian, Maribel at Mateo na itago muna ang mga dokumento. Hindi nila kayang ilabas ang katotohanan nang walang sapat na proteksyon. Ngunit alam din nila na hindi sila pwedeng manahimik ng matagal. Kailangan natin ng tulong, sabi ni Mateo. Kailangan natin ng isang tao na may kakayahang protektahan tayo at may kakayahang maglabas ng katotohanan ng ligtas. Nagsimulang mag-isip si Elian. Sino ang may kakayahang gawin iyon? Sino ang may kakayahang lumaban sa isang kalaban na tila walang katapusan ang kapangyarihan? Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang gunita ang mukha ni Alma. Ang kanyang kasipagan, ang kanyang katapatan. Alam niya na si Alma ay hindi isang abogado, ngunit alam niya na si Alma ay isang tao na kayang magbigay ng suporta at lakas. Alma, bulong niya sa kanyang sarili. Alam kong may maitutulong ka. Ngunit paano? Paano niya hihingin ang tulong ni Alma nang hindi siya inilalagay sa panganib? At paano niya ilalabas ang katotohanan ng ligtas nang hindi inilalagay sa panganib ang buhay ng kanyang ina at ng kanyang mga mahal sa buhay? Ang katotohanan ay isang malakas na sandata, ngunit maaari rin itong maging isang mapanganib na pasanin. Ang bigat ng desisyon ay nakadagan sa balikat ni Elian. Paano niya hihingin ang tulong ni Alma nang hindi siya inilalagay sa panganib? Ang katotohanan ay tila isang apoy na maaaring magbigay liwanag, ngunit maaari ding sumunog. Ngunit alam niya na kailangan niyang gawin ito para sa kanyang ina, para sa katarungan. Mateo, sabi ni Elian, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Kailangan nating kausapin si Alma. Alam kong may maitutulong siya. Nag-aalangan si Mateo. Elian, delikado ito. Kung malaman ng mga kalaban natin na mayroong iba pang kasangkot, baka pati siya ay mapahamak. Alam ko, sagot ni Elian, ang kanyang mga mata ay matalim. Ngunit si Alma ay isang matapang na babae at alam kong mayroon siyang puso para sa kanyang kapwa. Hindi niya hahayaan na matalo tayo ng kasamaan. Nagpunta sina Elian at Mateo sa tindahan ng lugaw ni Maribel. Nagulat si Alma nang makita sila. Elian, Mateo, anong ginagawa ninyo dito? May problema ba? Ikinuwento ni Elian ang lahat. Ang mga dokumento, ang lihim na kasunduan, ang mga banta. Nakinig lang si Alma. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga kamay, na dating masigla sa paghahanda ng lugaw, ay ngayoy nakakuyom. Hindi ko akalain, bulong niya. Ang mga Montoya at ang pamilya Roses, ganito pala sila kasama. Alma, sabi ni Elian, ang kanyang tinig ay puno ng pakiusap. Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan namin ng isang paraan upang mailabas ang katotohanan ng ligtas. Kailangan namin ng isang tao na kayang magbigay ng testimonya tungkol sa nakaraan ni Ma. Ang lahat ng alam mo tungkol sa kanya sa palengke, ang kanyang kasipagan, ang kanyang kabutihan. Ikaw ang nakasaksi sa lahat. Nagsimulang manginig si Alma. Alam niya na ang kanyang desisyon ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Ngunit tiningnan niya si Maribel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Hindi niya kayang hayaang manalo ang kasamaan. Gagawin ko, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon.
Gagawin ko ang lahat para kay Marivel, para sa katotohanan. Niyakap ni Marivel si Alma. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Alma. Salamat. Samantala, sa kanyang mansyon, si Serafina ay patuloy na binabagabag ng kanyang konsensya. Hindi niya kayang matulog. Ang mga salita ng kanyang ina ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang sariling mga kasinungalingan, ang kanyang pagkasuklam kay Marivel, ay tila bumabalik sa kanya na tila isang sumpa. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kanyang kwarto, nakita niya ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at nakita ang mga lumang litrato. Mga litrato niya noong bata pa siya kasama ang kanyang yaya. Isang yaya na may malaking ngiti. Isang yaya na laging nagbibigay ng pagmamahal. Isang yaya na kanyang minahal. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang yaya na umalis ng walang paalam. Ang kanyang ina na nagsabi na ang kanyang yaya ay masama at hindi karapat-dapat. Ngunit ngayon, nagsimulang magduda si Serafina. Hindi kaya. Tulad ng nangyari kay Marivel, ang kanyang yaya ay biktima rin ng kasinungalingan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Kailangan kong malaman ang katotohanan, bulong niya sa kanyang sarili. Kailangan kong itama ang lahat ng pagkakamali. Hindi niya alam na ang kanyang desisyon ay magdadala sa kanya sa isang mas malalim na laban, hindi lamang laban sa kanyang ina, kundi laban sa kanyang sariling nakaraan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa opisina ni Mateo Cruz, si Serafina. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Mateo, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kailangan kong kausapin ka. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa mga roses at tungkol sa aking yaya. Nagulat si Mateo. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Serafina, ngunit alam niya na ang kanyang pagdating ay maaaring maging isang susi sa paglutas ng lahat ng problema. Ang paghahanap ng alyansa ay tila nagbubukas ng mga hindi inaasahang pinto. Ngunit sa bawat pinto na nabubuksan, mayroon ding mga panganib na nagtatago. Ang katotohanan ay tila isang malaking palaisipan at sa bawat piraso na nadidiskubre, mayroong isang mas malaking larawan ang unti-unting lumilitaw. Ang pagdating ni Serafina sa opisina ni Mateo ay tila isang bagong kabanata sa kwento ng paghahanap ng katotohanan. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit may kislap ng determinasyon. Serafina, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Anong ginagawa mo dito? Kailangan kong malaman ang katotohanan, sagot ni Serafina. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Tungkol sa mga roses at tungkol sa aking yaya, may kutob ako na mayroong koneksyon ang lahat ng ito. Ikinuwento ni Serafina ang kanyang mga natuklasan, ang mga lumang litrato, ang kanyang mga alaala ng kanyang yaya na bigla na lang naglaho, ang kanyang pagdududa sa mga salita ng kanyang ina. Nakinig lang si Mateo, ang kanyang mga mata ay matalas. Serafina, sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay. May hawak kaming mga dokumento na nagpapatunay na ang pamilya Roses ay gumawa ng isang lihim na kasunduan upang mapanatili ang kanilang mga ari-arian. At ang kasunduan na yon ay nagpilit kay Marivel, ang ina ni Elian, na umalis sa buhay ng kanyang anak. Nagulat si Serafina. Ang mga salita ni Mateo ay tila isang malaking pader na gumuho sa harapan niya. Ang kanyang yaya, ang babaeng minahal niya, ay maaaring naging biktima rin ng kasamaan ng kanyang pamilya. Hindi totoo yan, bulong niya. Hindi kayang gawin yan ng aking pamilya. Sa kasamaang palad, totoo ito, sagot ni Mateo. At mayroong kutob ako na ang iyong yaya
ay may alam tungkol sa kasunduan na yon. Hindi kaya siya ang isa sa mga nakasaksi sa lahat. Nagsimulang manginig si Serafina. Ang kanyang isipan ay nagsimulang gumana. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nagkakadikit. Ang pagkawala ng kanyang yaya, ang mga lihim ng kanyang ina. Kailangan nating hanapin ang aking yaya, sabi ni Serafina. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Kung buhay pa siya ang makapagbibigay ng katarungan sa lahat. Samantala, sa isang lumang bahay sa probinsya, si Alma ay abala sa paghahanda ng kanyang testimonya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng lakas. Alam niya na ang kanyang testimonya ay maaring maglagay sa kanya sa panganib, ngunit alam din niya na kailangan niyang gawin ito para kay Marivel. Sa kabilang banda, si Helena Montoya ay patuloy na nagpaplano. Nabalitaan niya ang pagdating ni Serafina kay Mateo Cruz. Alam niya na ang kanyang anak ay unti-unting lumalaban sa kanya. Serafina, sabi niya sa kanyang telepono. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Kung susubukan mong traidorin ako, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Mawawala sa iyo ang lahat. Hindi ko na kayang manahimik, ma, sagot ni Serafina. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Kailangan kong gawin ang tama. Nagulat si Helena. Hindi niya inaasahan ang paglaban ni Serafina. Kung ganon, sabi niya, ang kanyang mga mata ay matalas. Kung susubukan mong kalabanin ako, sisiguraduhin kong ikaw ang magiging biktima at ang iyong yaya. Ang pagbabanta ni Helena ay tila isang lamig na dumaloy sa ugat ni Serafina. Ang kanyang yaya, na matagal na niyang hinahanap, ay nasa panganib dahil sa kanya. Hindi niya kayang hayaang mangyari iyon. Hindi! Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ako susuko. Aalagaan ko ang aking yaya. Aalagaan ko ang katotohanan. Kinabukasan, isang malaking kaganapan ang naganap. Sa isang press conference na inorganisa ni Mateo Cruz, ibinunyag niya ang lahat ng ebidensya, ang lihim na kasunduan, ang mga paninirang puri laban kay Marivel, at ang pagbabanta laban sa kanya. Si Marivel, kasama si Elian, ay nakatayo sa tabi ni Mateo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit alam niya na ito ang tamang gawin. Lumabas si Alma, ang kanyang mukha ay puno ng lakas. Ibinigay niya ang kanyang testimonya tungkol sa kasipagan at kabutihan ni Marivel sa palengke, ang kanyang mga pangarap para kay Elian. At sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Serafina, kasama ang kanyang yaya. Ang kanyang yaya na ngayon ay matanda na at mayroong mga marka ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa. Ako ang yaya ni Serafina, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. At ako ang nakasaksi sa lahat. Ang pamilya, Casat Montoya, ay gumawa ng isang malaking kasunduan. At ang kasunduan na iyon ay nagpilit kay Marivel na umalis sa buhay ng kanyang anak. At ako ay pinilit din na umalis upang maitago ang lahat. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang katotohanan ay unti-unting lumalabas, na tila isang malaking ilaw sa gitna ng kadiliman. Ang mukha ni Helena Montoya, na nakatingin sa telebisyon sa kanyang mansyon, ay puno ng galit at pagkabigo. Ang kanyang plano ay nasira. Ang kanyang mga lihim ay nabunyag. Ang paglaban para sa katotohanan ay tila nagbubukas ng isang bagong kabanata sa buhay ng lahat. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang katotohanan ay nasa labas na, ngunit ang hustisya ay kailangan pa ring ipaglaban. Ang bawat salita mula sa bibig ng yaya ni Serafina ay tila isang pako na tumutusok sa kabaong ng pamilya Montoya. Ang katotohanan na matagal nang inilibing ay ngayoy sumisikat na tila isang haring araw, nagliliwanag sa lahat ng kasamaan
at kasinungalingan. Ang press conference ay naging isang malaking ingay. Ang mga headline ay puno ng mga balita tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng mga Montoya. Si Helena Montoya, na nakatingin sa telebisyon sa kanyang mansyon, ay ngayoy isang babaeng puno ng galit at pagkabigo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang kanyang imperyo na matagal niyang pinaghirapan ay ngayoy guguho. Ang kanyang mga plano na matagal niyang binuo ay ngayoy nawasak. Sa kabilang banda, si Serafina ay nakatayo sa tabi ng kanyang yaya. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, pagsisisi, sakit, at isang munting pag-asa. Ang kanyang yaya, na matagal na niyang hinanap, ay ngayoy nasa kanyang tabi, nagbibigay ng lakas at pagmamahal. Niyakap ni Serafina ang kanyang yaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Yaya," bulong niya, "patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko." "Walang anuman, Serafina," sagot ng yaya. Ang kanyang tinig ay malumanay. "Ang mahalaga, nagpakita ka ng tapang. Ang mahalaga, ginawa mo ang tama." Lumapit si Maribel kay Serafina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa. "Serafina," sabi niya, "alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, ngunit ang katotohanan ay laging mananaig." Nagsimulang manginig si Serafina. Tiningnan niya si Maribel. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. "Maribel," bulong niya, "patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking ginawa. Ang aking pagkamuhi, ang aking kasamaan, ang lahat ng ito ay mali." Ngumiti si Maribel, isang ngiting puno ng pagpapatawad. "Naintindihan ko," sabi niya. "Ang lahat ng tao ay nagkakamali. Ang mahalaga, natuto ka sa iyong pagkakamali." Ang pagpapatawad ni Maribel ay tila isang malaking pader na gumuho sa puso ni Serafina. Ang kanyang puso, na matagal nang puno ng galit at pagkamuhi, ay ngayoy puno ng pag-asa. Samantala, si Elian, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, ay ngayoy puno ng kagalakan. Ang kanyang ina, na matagal nang nagdusa, ay ngayoy nakamit ang katarungan. Ang kanyang pamilya, na matagal nang nawasak, ay ngayoy unti-unting nabubuo. Sa mga sumunod na araw, si Helena Montoya ay inaresto dahil sa kanyang mga krimen. Ang kanyang imperyo ay gumuho, ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang kanyang pangalan ay naging isang katuwaan sa mga tabloid. Si Aling Nena, na nagreklamo laban kay Maribel, ay nahihiya at umalis sa lugar. Si Serafina, matapos ang kanyang pagpapatawad, ay nagsimulang magtrabaho sa isang organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap. Ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan at koneksyon upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi madali, ngunit alam niya na ito ang tamang gawin. Si Maribel, kasama si Elian, ay bumalik sa kanilang maliit na bahay sa Quezon City. Ang kanyang tindahan ng lugaw ay unti-unting lumalaki. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nakilala. Hindi lamang siya isang tindera ng lugaw, kundi isang inspirasyon. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala. Ang mga araw ng pagdurusa, ang mga gabi ng pangungulila. Ngunit sa lahat ng ito, alam niya na siya ay nakabangon. Siya ay nagpatuloy. Ang pagtatapos ng laban ay hindi ang pagtatapos ng kwento. Ito ay ang simula ng isang bagong buhay, puno ng pag-asa, pagmamahal, at pagpapatawad. Ang bawat isa ay may karapatan sa isang ikalawang pagkakataon, sa isang bagong simula. Ngunit sa lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa puso ni Maribel. Ang kanyang sariling kaligayahan, ang kanyang sariling kapayapaan, ang kanyang sariling pagmamahal. Kailan niya ito makakamit? Kailan siya magkakaroon ng tunay na pahinga? Ang liwanag ng araw ay tumama sa mukha ni Maribel, nagpapahiwatig ng isang bagong umaga. Ang kanyang tindahan ng lugaw, na ngayoy mas malaki at mas masigla,
ay puno ng mga tawanan at kwentuhan ng mga customer. Ang kanyang pangalan, na dati binatikos at nilait, ay ngayoy binabanggit na may paggalang at paghanga. Ma, kailangan ko nang umalis, sabi ni Elian. Ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan. May mahalaga akong pulong ngayon. Don't worry, Ma. I'll be back soon. Niyakap ni Maribel ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Mag-ingat ka, Elian, bulong niya. At huwag mong kalimutan na laging nandito si Mama para sa'yo. Matapos umalis si Elian, naupo si Maribel sa isang sulok ng kanyang tindahan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang lahat ng kanyang pangarap ay natupad. Ang kanyang anak ay masaya at matagumpay. Ang kanyang negosyo ay umuunlad. Ang kanyang pangalan ay nabigyan ng katarungan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naroon pa rin ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na tila mayroong kulang. Ang kanyang sariling kaligayahan, ang kanyang sariling kapayapaan, ang kanyang sariling pagmamahal. Matagal na niyang isinakripisyo ang lahat ng ito para sa kanyang anak, para sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, na ang lahat ay nasa ayos na, oras na para hanapin niya ang sarili niyang kwento. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, nakita niya ang isang matandang babae na abala sa pagbebenta ng mga gulay. Ang matandang babae na mayroong mga marka ng pagod sa kanyang mukha ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Lumapit si Maribel sa matandang babae. Aling Nena? Tanong niya. Nagulat si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan. Maribel, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para mag-shopping, sagot ni Maribel. Ang kanyang tinig ay malumanay. At para makita ka. Nagsimulang manginig si Aling Nena. Maribel, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking ginawa. Ang aking kasamaan, ang aking pagkainggit, ang lahat ng ito ay mali. Ngumiti si Maribel, isang nangiting puno ng pagpapatawad. Naintindihan ko, Aling Nena, sabi niya. Ang lahat ng tao ay nagkakamali. Ang mahalaga, natuto ka sa iyong pagkakamali. Nagulat si Aling Nena. Hindi niya inaasahan ang pagpapatawad ni Maribel. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat, Maribel, bulong niya. Salamat. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magbago ang buhay ni Maribel. Nagsimula siyang mag-enroll sa isang baking class, isang pangarap na matagal na niyang ipinagpaliban. Nagsimula siyang sumama sa mga charity event, tumutulong sa mga kababaihan na nais bumangon sa buhay. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang parke, nakita niya si Serafina na abala sa pagtulong sa mga bata. Lumapit si Maribel kay Serafina. Serafina, sabi niya. Nagulat si Serafina. Ngumiti siya. Maribel, anong ginagawa mo dito? Naglalakad lang, sagot ni Maribel. Masaya akong makita ka na ganyan. Maribel, sabi ni Serafina. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Salamat sa iyong pagpapatawad. Dahil sa iyo, natuto ako sa aking mga pagkakamali. Dahil sa iyo, nakita ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Ngumiti si Maribel. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Hindi man siya nagkaroon ng isang romantikong pag-ibig, ngunit ang kanyang buhay ay puno ng pagmamahal. Pagmamahal mula sa kanyang anak, pagmamahal mula sa kanyang mga kaibigan, pagmamahal mula sa mga taong kanyang tinulungan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng pagdurusa, kundi kwento ng pagbangon, pagpapatawad, at paghahanap ng kapayapaan. Ang bawat araw ay isang bagong simula para kay Maribel. Ang kanyang buhay ay tila isang malaking hardin, puno ng mga bulaklak na nagbibigay ng kulay at amoy. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at alam niya na ang kanyang sariling kwento ay hindi pa tapos.
Ito ay nagsisimula pa lang. Ilang taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang imperyo ng mga Montoya, mula nang manumbalik ang katarungan para kay Marivel. Ang bawat araw ay isang patunay ng kanyang pagbangon, ng kanyang kalayaan. Ang lugawan ni Aling Marivel ay isa ng matagumpay na chain ng mga kainan, hindi lamang sa Quezon City, kundi pati na rin sa iba't ibang parte ng Kamaynilaan. Ang bawat branch ay nagbibigay ng trabaho sa mga kababaihan na tila siya, naghirap, nagdusa, ngunit determinadong bumangon. Ang kanyang nangiti ay mas malawak, mas totoo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi na sa luha, kundi sa pag-asa at pananampalataya. Si Ilian, sa kabilang banda, ay naging isang huwarang anak at isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang kumpanya ng logistics ay patuloy na lumalaki, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Ang bahagi ng kanyang kita ay inilalaan niya sa mga charity foundation na tumutulong sa mga mahihirap na pamilya, lalo na sa mga inang nag-iisang bumubuhay sa kanilang mga anak. Ang kanyang pagmamahal kay Marivel ay nanatiling matibay, isang pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa bawat desisyon, laging naroon ang pangaral ng kanyang ina, magpakumbaba ka anak, at laging tandaan na ang tunay na yaman ay nasa puso. Si Mateo Cruz ay patuloy na naging tinig ng katarungan. Ang kanyang opisina ay napupuno ng mga kaso ng mga api, ng mga taong nawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat kaso, laging naroon ang kanyang inspirasyon, si Marivel, ang babaeng lumaban para sa katotohanan, ang babaeng hindi sumuko. Ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag, isang patunay ng kanyang pagiging tapat at tapat na kaibigan. Si Serafina, matapos ang kanyang pagpapatawad at pagbabago, ay naging isang leader sa kanyang sariling karapatan. Ang kanyang ginagawang charity work ay lumago, nakatulong sa libu-libong kababaihan na makahanap ng kanilang sariling lakas at pag-asa. Sa kanyang puso, laging naroon ang pasasalamat kay Marivel, ang babaeng nagturo sa kanya ng kahulugan ng pagpapatawad at pagpapakumbaba. Ang kanyang yaya, na ngayon ay mas matanda na, ay nanatili sa kanyang tabi, isang simbolo ng kanyang pagbabago. Sa bawat taon, dinalaw niya si Marivel. Ang kanilang mga kwentuhan ay puno ng pagtawa at pag-unawa. Ang kanilang relasyon, na nagsimula sa poot, ay nagtapos sa isang matibay na pagkakaibigan. Si Aling Nena, matapos ang kanyang kahiyan, ay nagpakumbaba. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang tindera ng gulay sa palengke. Sa bawat araw, laging naroon ang kanyang pagsisisi at ang kanyang pagnanais na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Minsan, bumibisita siya sa lugawan ni Aling Marivel, tahimik na kumakain at laging may ngiti sa labi. Ang kanilang nakaraan ay tila isang anino na nananatili, ngunit ang kanilang kasalukuyan ay puno ng kapayapaan at pag-unawa. At si Marivel, siya ay nagpatawad. Nagpatawad siya sa kanyang nakaraan, sa mga taong nanakit sa kanya, sa mga taong nagduda sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, hindi dahil sa isang romantikong pag-ibig, kundi dahil sa pagmamahal ng kanyang anak, ang kanyang mga kaibigan, at ang mga taong kanyang tinulungan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami, isang patunay na ang tunay na lakas ay nasa puso ng isang babae, sa kanyang kakayahang bumangon, magpatawad, at lumaban para sa katotohanan. Ang kanyang buhay ay isang malaking hardin, puno ng mga bulaklak na nagbibigay ng kulay at amoy. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at alam niya na ang kanyang sariling kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang. Ang kanyang paglalakbay ay nagpatunay na ang tunay na pagpapagaling ay hindi sa paghahanap ng pag-ibig mula sa iba, kundi sa paghahanap ng pag-ibig at pagpapatawad sa sarili. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa pag-asa, pagbabago, at ang walang hanggang lakas ng isang ina. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa pag-asa, pagbabago,
at ang walang hanggang lakas ng isang ina. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama si Maribel, Elian, at ang lahat ng tauhan sa kwentong ito. Sa bawat pahina, sa bawat salita, tila ba'y naramdaman namin ang inyong mga hininga, ang inyong mga luha, at ang inyong mga ngiti. Bilang manunulat, may mga sandali na tila ba'y sumasama ang aming puso sa bawat pait na pinagdaanan ni Maribel, lalo na sa mga eksena kung saan siya ay nasaktan at nag-iisa sa gitna ng kadiliman. May mga gabing tila ba'y naririnig namin ang kanyang tahimik na pagtangis, na tila ba'y siya ay humihingi ng yakap. Ngunit sa bawat pagbagsak, mayroon ding pagbangon, at iyon ang nagbigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang kwento. Ang kwentong ito ay isang munting butil ng inspirasyon na hango sa mga kwento ng kababaihan na aming nakilala, mga inang matapang, mga asawang tapat, mga anak na lumalaban. Ito ay patunay na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, laging may liwanag sa dulo ng lagusan. Laging may pag-asa para sa pagpapatawad, para sa pagbabago, at para sa paghahanap ng kapayapaan sa loob ng ating puso. Ang bawat karakter, maging ang pinakakontrabida, ay may aral na hatid. Naway ang kanilang mga paglalakbay ay maging salamin sa ating sariling mga karanasan at magbigay sa atin ng lakas na harapin ang mga hamon ng buhay. Ngunit sa lahat ng ito, may isang tanong na nais naming iwan sa inyong mga puso. Ikaw ba? Kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa'yo kahit gaano pa kasakit ang ginawa niya? Naway ang kwentong ito ay mag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang pag-asa sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ng inyong mga komento. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-asa at pagmamahal.